At meron ka rin mga pinggan na nabibili mo minsan sa SNR at SM na medyo okay, pero meron ka mga pinggan na hindi mo ginagamit at ginagamit mo lang pag may special occasion. Meron po ba kayong mga ganon? Meron ka bang sapatos na pinanghaharabas mo araw-araw, na tuwang-tuwa ka nung lumabas yung Easy Soft? Alam mo yon? Di ba sinusuot mo siya araw-araw? Tapos hindi ka bumibili ng kiwi kasi ang pinanglilinis mo sa Easy Soft mo ay tire black. Kasi nga goma siya eh. Tumatawa kayo, can relatable? Di ba? Pero meron din yung mga lalaki, no? Yung mga, minsan yung mga babae, nirereklamo ng lalaki, ang gagastos nyo, grabe kayo. Pero yung mga babae, kung nga yung leather shoes mo, 4-5, isang pares, leather shoes lang yun. Di ba may mga lalaki, bumibili talaga ng quality na formal shoes? Ito ang tanong, pagdating sa araw-araw, sasabit ka mula Pilcoa hanggang Fairview, anong pinangsusuot mo? Easy Soft o yung mamahalin mong sapatos? Easy Soft. Easy Soft. Wala po ako nakukuha sa Easy Soft, ha? Baka sabihin nyo. Easy Soft. Bakit? Kasi nga may mga bagay ka na dinededicate mo lang sa special purpose. Ngayon isipin mo kapatid, ikaw ang buhay mo na tinubos ng Panginoon, na binigay niya ang sarili para linisin ka, para buhay ka, para bigyan ka ng bagong pagkakataon. Kapatid, sinasabi ng Panginoon, you are holy, you have been dedicated, you have been consecrated. Huwag po tayo dumugo ang ilong natin, dedicated and consecrated. Sa Tagalog, ikay nakatalaga, nakalaan, nakahiwalay para sa serbisyo ng Panginoon. Parang pakanya natin ang ating Panginoon. Kaya na nalaman mo, ay itatayo ko ang aking iglesia. At sa iglesia, and the gates of Hades shall not prevail over against it. Ibig sabihin, no? Mga kapatid, ibig sabihin, napakalakas po ng church, di ba? Na kailangan si Hades, o ang kamatayan, o ang kalaban ng church, di ba? Kailangan may gates siya. So, balikan nga natin, dito po unang na-mention yung word na iglesia. Sa Griego po, ang iglesia ay pronounced as ekklesia. Ekklesia. And the root word and if you come to the Greek word of ekklesia, kung titingnan niyo po yung cultural meaning po nito, it is not, pag isipin mo, ano yung sinabi sa'yo nung kasama mo, one word that comes to mind when it comes church? Or siguro ano yung naisip mo when you were asked to think of one word that really springs up pag sinabi yung word na church. Ngayon kasi, pag sinabi mong church, people commonly refer it to a place of worship. Like a temple, cathedral, sanctuary, pwedeng church building. Pero pag bumalik po tayo sa Biblia, this is not how the word ecclesia or church is being used. So tingnan natin, no, sa New Testament kung ano ba yung mga sinasabi dito when it comes to church. But for us, as we start, the church are the called out ones. Okay? Makikita mo na pag sinabing church noon, hindi siya structure, but it's already a group, an assembly of people. So sinabi natin, we believe in one holy. One holy. Ako, iba yun, no? Iba yun. Pag sinabi mong banal, hango ko dito sa unang Pedro, ibig sabihin yan, ang church o ang tao o tayo ay we are dedicated. Can you say the word dedicated? Sa Tagalog, tayo po'y nakatuon o nakalaan. O kaya naman, kung hindi ka dedicated, you are consecrated. Can you say the word consecrated? Ikaw ay nakatalaga para sa serbisyo ng Diyos. Kaya pag sinabi mo that the church is holy, meaning to say that all of us is dedicated and consecrated to the service of God. Sabi ng Biblia, talagang hindi tayo involved sa church. Pero nakikita mo ba sarili mo na na napakagaling ng Panginoon? Kasi nga you are dedicated eh. Alam mo, common example ko niyan, sino dito marami kang klaseng pinggan sa bahay?
Meron kang plastic na pinggan na may sticker ng My Little Pony na kahit ilang hugas mo mawawala na. At meron ka rin mga pinggan na nabibili mo minsan sa SNR at SM na medyo okay, pero meron kang mga pinggan na hindi mo ginagamit at ginagamit mo lang pag may special occasion. Meron po ba kayong mga ganon? Meron ka bang sapatos na pinanghaharabas mo araw-araw, na tuwang-tuwa ka nung lumabas yung Easy Soft? Alam mo yon? Di ba sinusuot mo siya araw-araw? Tapos hindi ka bumibili ng kiwi kasi ang pinanglilinis mo sa Easy Soft mo ay tire black. Kasi nga goma siya eh. Tumatawa kayo, can relatable? Di ba? Pero meron din yung mga lalaki, no? Yung mga, minsan yung mga babae, nirereklamo ng lalaki, ang gagastos nyo, grabe kayo. Pero yung mga babae, kung nga yung leather shoes mo, 4-5, isang pares, leather shoes lang yun. Di ba may mga lalaki, bumibili talaga ng quality na formal shoes? Ito ang tanong, pagdating sa araw-araw, sasabit ka mula Pilcoa hanggang Fairview, anong pinangsusuot mo? Easy Soft o yung mamahalin mong sapatos? Easy Soft. Easy Soft. Wala po ako nakukuha sa Easy Soft, baka sabihin nyo. Easy Soft. Bakit? Kasi nga may mga bagay ka na dinededicate mo lang sa special purpose. Ngayon isipin mo kapatid, ikaw ang buhay mo na tinubos ng Panginoon, na binigay niya ang sarili para linisin ka, para buhay ka, para bigyan ka ng bagong pagkakataon. Kapatid, sinasabi ng Panginoon, you are holy, you have been dedicated, you have been consecrated. Huwag po tayo dumugo ang ilong natin, dedicated and consecrated. Sa Tagalog, ikay nakatalaga, nakalaan, nakahiwalay para sa serbisyo ng Panginoon. Parang pakanya natin ang ating Panginoon. Kaya, pasensya nyo na mga example ko hindi ako makaisip. So makita mo that, you are holy. So if you get to see the church is a people, sabi mo sa atin mo, ikaw yon, who is set apart from the world and God. Kaya nga pag titingnan mo yung buhay Kristiyano, huwag mo lang tingnan yung buhay Kristiyano mo bilang individual. Kasi Christian life is meant to be lived as corporate. Buo tayo, kapatid. Hindi pwedeng patalon-talon ka lang at papili-pili ka lang ng church kung anong gusto mo, kung anong feel mo, kung ano yung magsasend sa'yo. Kasi that's not the design of God. You are called out once. Okay? So, when it says that the church is one holy, ibig sabihin yan, the church is called to reflect and represent God before the world. Tayo, church, pag sinabi mong universal church, ito ay white. Pag sinabi mong universal, ang pagkakaintindi nila, ito yung lahat ng na-regenerate ng Spirit, ng Holy Spirit. Ito yung binuhay muli ng Holy Spirit. Ito yung mga naniniwala kay Jesus as the sinless Son of God. Ito yung mga taong naniniwala that Jesus was crucified for our sins and raised. So whatever time, ito yung pinaniniwalaan nila. So pag sinabi mong, we believe in one holy universal church, the word universal includes all believers. Can you say all believers? All believers. Throughout time. Throughout time, whether now they are in heaven or in earth. Body of believers throughout time. Ibig sabihin niya mga kapatid, huwag kayo maniniwala na pag nagsabing ang isang church na kami lang to. Hindi po yung ibig sabihin dyan. Hindi rin po yung ibig sabihin ng essence of the scripture. Hindi rin po ibig etymologically the root of the word. Because this is referring to those who believe Jesus Christ. Kaya pag sinabi mong victory is the church, wala nang ibang church, nagkakamali ka kapatid. Isa lang tayo sa mga tinawag ni Lord. Amen? Isa lang tayo. Okay? Tapos, sabi pa niya dito, no, sa Juan 10, ako ang mabuting pastol, kilala ko ang aking mga tupa. Ito na si Jesus nagsasabi. At kilala ko ako ng aking mga tupa. Kung papaanong nakilala ako ng Ama, ay ganun din naman, nakikilala ko ang Ama. Inialay ko ang aking buhay para sa mga Kristo Jesus. So sinasabi niyan, when it comes to believing that we believe in a universal church, there is a church that transcends race, kung ano man ang lahi mo.
kung ano mang gender mo, kung lalaki ka man o babae, kung ano mang edad mo, kung ano mang social status mo, kung ano mang denomination mo, and it transcends, no? Pag sinabi mong transcend, mas hinihigitan pa ang lugar at oras. Universal Apostolic Church. Ibig sabihin niyan, lahat po ng ating pinaniniwalaan, lahat po ng ating ginagawa ay nakatungtong sa mga testimony ng apostles. In short, whatever testimony and teachings, these are found, recorded, and preserved in the Scripture. Kaya nga, very practical, no? If you say that you are part of the church, kailangan may Bible ka. May Bible ka ba? Okay naman, may Bible ka sa cellphone mo. Pero kapatid, let me encourage you, invest in a hardbound Bible. Sa cellphone yung Bible mo, maraming kaagaw yan. Babasa ka ng Bible, Shopee. Tama. Babasa ka ng Bible, biglang blah blah blah, like your post. Titingnan mo na. Ni-like lang pero naagaw na. Nawala na yung concentration mo at hirap ka na ngayon makabalik. Kasi pag sinabi mong apostolic, ibig sabihin, pati hindi ka nag-i-invest sa Bible. No? Kasi nga, pag naniniwala kang apostolic, ibig sabihin niya, no, the church really relied, if you get to start for the church, ang dami kasing pumapasok at nagsasabi ng ibang ebanghelyo. Kristiyano kasi minsan puro negative yung pinapost. Kaya tanong, ikaw ba mismo, were you able to go to the Word of God? Ikaw ba mismo, were you able to taste and see that the Lord is good? We have to really pound the Word. Kasi the church receives and defends the gospel. Remember, brother, yung pinag-usapan natin, may mission ka. Remember na ikaw ay isang ambassador. Remember, you are a minister of reconciliation. Remember that there is a message that is of first importance. It's the gospel. But we cannot know. Sabi nila, puro kalokohan ko, pastor. Okay, huwag kayo maglalala, 10 oras pa po tayo. Okay, no? So, ayan, apostolic. Pag sinabi mo apostolic, we are what we learn is based on the teaching of God. But at the same time, implication yan, it is our duty to receive, to defend, and to make sure to pass the gospel of Jesus Christ as testified by His apostles. Amen? Amen ba, kapatid? Amen. Diba? O ano pa? We believe in one holy, universal, apostolic church, the body of Christ, of which Jesus is the head. Sabi nga sa Efeso 1:22-23. Tingnan mo na si Pastor. Christian sa kasama natin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. At inimbitahan ko ang music team. Could you all